Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay na ko ito mga kababayan, pag-usapan ho muna natin. Ito usaping dyan muna tayo sa lungsod ho ng Pasig City. Na kung saan, tapos na ho ang botohan, eleksyon, no? Nung Mayo 12, 2025. Pero parang yung iba hindi pa ho yata makamove on. Parang hindi pa yata matanggap-tanggap mga kababayan na ito hong si Mayor Vico Soto ang nanalo na naman. Ito ang kanyang last term. Pangatlong termino niya ho sa pagka-mayor ho dyan sa Pasig City. Hindi ho yata nilang matanggap, hindi ho yata sila makamove on na kung saan, landslide ho ang boto. Ito, pakinggan nyo mga kababayan kasi meron hong grupo. Meron hong grupo na kung saan, Vico Soto faces new petition to disqualify a week after proclamation. Pakinggan muna natin itong sinabi ni chairman ho ng COMELEC si Hello Garcia. Hello Garcia ito si chairman Garcia. Pakinggan natin. Hindi ko po alam kung anong nature, but I was informed by the clerk of the commission it's a petition to disqualify that candidate. Tanong, pwede pa po ba yun? Hindi ko po sasagutin yung merits. Kalimitan po kasi ang petition to disqualify ay pwede lang ma-file before the proclamation of the candidate. After the proclamation, hindi ka na po pwede mag-file except election protest o kaya co-waranto. Papabilang ka ng balota o kaya co-waranto. O kaya naman, gusto mong file ng kasong kriminal, election offense. Pero yung disqualification, meron pong timeline nyo, meron pong hanggang period lang before proclamation. Ayan, maliwanag ho mga kababayan. According ho dito kay chairman ho ng COMELEC, si Mr. Garcia, pag may gustong kung sino man, kung sino mang epal or kung sino mang hindi makamove on or hindi ho makatanggap sa pagkapanalo ho ni Mayor Vico Soto, kinakailangan pag nag-file ka before katulad yan, nanalo siya ng A12, kinakailangan bago maka-take ho ng outtaking, maiproklama na ito si Mayor Vico Soto ay bago or mayor na naman, ganito ganyan. Okay na kailangan bago mangyari yung proclamation ho ng COMELEC sa kanya. Makapag-file ang kung sino man tao yun. Pero after ho ng proclamation, hindi na pwede. Hindi na matatanggap ng COMELEC yan. So, ibig sabihin, meron talaga siya ng Pasig, ganito, ganon. Kung may gusto talagang maghabol pa, hindi maka-move on, hindi matanggap, mag-file kayo sa korte. Hindi na sa COMELEC. Pakinggan muna natin itong balitang ito. Pakinggan natin. Nanindigan si Pasig City Mayor Vico Soto na hindi maituturing na vote buying ang pamamahagi niya ng scholarship allowance sa mga scholar ng lungsod. Yan ang tugon ng alkalde sa isinampang disqualification case laban sa kanya ng isang Vic Baral na dating empleyado ng City Hall. Giit ni Soto, base sa COMELEC guidelines, hindi maituturing na ayuda ang scholarship allowance. Kaya naman exempted daw ito sa ayuda ban na umiiral ngayong eleksyon. Ayos dito sa sa nag-file or itong Vic, ano pangalan nun? About yata doon sa scholarship. Ayon sa rules ng COMELEC, hindi naman daw matatawag na vote buying ang pagbibigay daw ho ng ganong benefits sa tao or sa estudyante. Ulitin nga natin anong pangalan nun. Dating ng Nanindigan si Pasig City Mayor Vico Soto na hindi maituturing na vote buying ang pamamahagi niya ng scholarship allowance sa mga scholar ng lungsod. Yan ang tugon ng alkalde sa isinampang disqualification case laban sa kanya ng isang Vic Baral na dating empleyado ng City Hall. Giit ni Soto, Vic Baral daw. Puti ka pangalan pa.
kapangalan pa ni ano, ng tatay niya, si Bossing Vic. Grabe naman. Tuloy natin. Ayun daw, pagbibigay daw ng ano, allowance o sa mga scholar. Yun daw yung vote buying. Paano naging vote buying yun? Di ba? Ang alam ko talaga sa vote buying, literal na vote buying, abutan ka ng sobre. Nakalagay pangalan mo, Mayor, vote for Mayor Chris Ulo. Vote Chris Ulo for Mayor ng Quezon City. Yan. Tapos, pagbigay ng ganon, may nakaipit na tawag dito, masabi ba nating halimbawa, tawag dito, bibili ka libre, emperador sa tindahan. Yun talaga ang vote buying, may nakaipit na pera. Yun talaga masabing vote buying. Ito ayon doon sa rules ng COMELEC, hindi raw vote buying ito. Pakinggan muna natin ulit. Ito, base sa COMELEC guidelines, hindi maituturing na ayuda ang scholarship allowance. Kaya naman exempted daw ito sa ayuda ban na umiiral ngayong eleksyon. Pinasaringan din ni Soto ang hindi raw matuturing na ayuda yon, yung pagbibigay ng allowance sa scholarship. Kasi pinagbawal mo ng ayuda nung nakaraan Di ba? Hindi raw matatawag na pagbibigay ng ayuda yon. Hindi nga naman ayuda yun. Paano naging ayuda yung allowance? Dati na yata yun. Dati na yata binibigay yun. Ngayon, nagtuloy-tuloy. Naabutan doon. Hindi naman daw tinatawag na kaya hindi tinigil siguro ng munisipyo ng kanilang pamahalaan dyan sa Pasig. Tuloy natin. Nagsampa ng reklamo na panay pa preskon lang daw para may mapag-initan. Wala pang pahayag ang COMELEC tungkol dito. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Ayun mga kababayan, masyado kasing ang sakit kasi. Ang sakit kasi, isipin mo grabe naman kasi nakuha ni Mayor Vico Soto. Ilan yung boto, tapos yung kalaban ewan ko, may 100, umabot ba ng 100K? Yung kalaban. Parang, kumbaga sa, lahat ginawa na, Tumastos na ng ganyan, ganyan. Talo pa rin. Okay, congrats natin si Mayor Vico Soto kasi pangatlong term niya na ito, mga kababayan. Sigurado ito, pag natapos yung term ni Mayor Vico Soto sa 2028, baka tumakbo na ng ito. Congressman, representative sa distrito ng Pasig. Sino kaya po pwedeng maging mayor dyan? Dyan sa Pasig. Maganda kaano ni Mayor Vico? Kumbaga kaano na niya sa kanyang grupo. Ewan ko lang kung papahayag siya na maging susunod sa kanya, Soto rin na magiging mayor dyan sa Pasig. Kasi ka-administrasyon niya or ka-tropa niya or kadikit niya sila sila Dudut Jaworski. Ewan lang natin kung tatakbo yan si Dudut ng mayor ho ng Pasig. Kasi ka-grupo niya yan Isa sa mga sumusuporta sa kanya. Si kaya, pwede kayo tumakbo dyan, si Bossing Vic. Nako, kung si Bossing Vic ang tatakbo dyan, pagka-file pa lang ng COC dyan, tapos nalaban. Di ba? Kung si Bossing Vic ang tatakbo sa 2028 sa pagka-mayor sa Pasig, ay sigurado. Alam ko pwede yata tumakbo si Bossing Vic ng mayor dyan sa Pasig kasi baka mayroon siyang property dyan. Hindi ko lang sure kasi si Vico nakatakbo dyan. Baka pwede rin tumakbo dyan si Bossing Vic Soto. Pag tumakbo si Bossing, siguro si Bossing Vic kung saan po pwedeng tumakbo lungsod. Tapos ang laban na pagka-file pa ng COC niya, ng Certificate of Candidacy,
Oh, may lalaban pa ba? O, pwede nang i-proklama. Pwede na agad i-proklama to. May lalaban ba? Oh, putik mag-ano pa ba? Magbubutuhan pa ba? Wala na, i-proklama nyo na. Sa anak nga lang, landslide na eh. Oh, paano pa yung Vic Soto? Naku po, naloko na. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live. Bye-bye po.